Wala pang 72 hours ata na nakaupo bilang Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Meron ng ganitong pangyayari na kaguluhan, barilan pa ho. 'Di ba? Tsaka isa pa na mapapaisip ka, doon talaga sa sa ilaw. Ako po, yun yung ko yun yung napaisip talaga ako ng todo kayo yung sinusugod, sabi mo. Kayo yung pinapaulan na ng bala, sabi ninyo. Pero kayo yung nagpatay ng ilaw. Imbis na sana, yung ilaw ninyo ay nanatili na nakabukas para sa ganon, madali kayong makaalis doon sa mga lugar na kinaroroonan ninyo, makikita ninyo kung saan kayo paroroon, kayo pa ang nagpatay ng ilaw. Para para hindi nyo makita yung dadaanan ninyo, para mahirapan kayo na umalis doon sa sitwasyon o doon sa lugar kung saan mayroong barila. Yun pa lang ho, mga kababayan Tapos dumagdag pa itong si Jinggoy Estrada, itago ang CCTV. Tapos si Aplaska, may pag-amin din na 32 na putok galing sa kanya. Tuloy natin ito, mga kababayan. Yung kudeta na di umano mangyayari bukas. Dating Senate President Franklin Drilon dapat managot dyan. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ay, sadali lang isingit ko din mga bossing. Oy, Jenny Ramos, live na live, ikaw pa. Shout out sa iyo. Isingit ko lang din mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, Assumption School, yung pinag-graduatean ni Loren Legarda, tinanggal na yung litrato niya dun No, inalis na. Sa madaling salita hindi na nila tinatangkilik o hindi na nila ipinagmamalaki si Loren Legarda. Bakit po? Kasi yung galawan naman ng Loren Legarda, makita nyo yung nagbobotohan yung tipong hunyango ang itsura. Nagbotohan yung mga senador, nakapalibot sa kanya, nasa kalagitnaan siya, nasa gitna siya. Umikot muna ng tingin nagbilang muna siya. Nagbilang muna siya para sigurado yung magiging boto niya, mga kababayan. Kung kulang ba o hindi. Para sigurado nasa minority siya. Kung nasa majority siya. Kung sakali na kulang yung boto, tingin ko hindi tataas ang kamay. Si Peter Cayetano din mga kababayan. Ganun din yung UP. Ikinakahiya na din si Alan Peter Cayetano, mga bossing. Di ba? Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na try kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 may pananakot. Ano kaya? Sabi, isa-isahin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ito senador na bumoto para kay Cayetano 10, 11, 12, 13. Okay. ay ang lumutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa Tingin niyo po ito si Bato de la Rosa kung sakali na magkaroon po ng botohan ulit. Bukas, diyan sa Pilipinas, mga kababayan. Itututok natin yun, Naka-live po tayo doon, mga kababayan. Kung sakali po na meron na naman botohan na mangyayari bukas, mga kababayan, sa pagpapalit ng liderato, tingin niyo po babalik si Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado? Ako nakikita ko, imposible at hindi niya nagagawin iyan, mga bossing. Yung pamumutla lang ng pagmumukha ni Bato de la Rosa, kala mo nakainom ng suka Yung hindi makatulog, hindi makakain, imposibleng bumalik pa dyan yan. Kaya malabo, kung sakaling meron man, sino gusto ninyo na pumalit kay Alan Peter Cayetano? Kasi ang sinasabi mga kababayan, kung si Soto, malabo daw na si Soto ulit ang maibalik. Ang mga pangalan na naririnig, mga bossing, na posible, si Miguel Zubiri.
Isa yan. Sabi ni Jenny Ramos, Sir Mark, sabi may 3 daw. Wala nang sir. Bakit mo ba ako tinatawag? Magkapaapelido naman tayo. Pwede na yung baby na lang. Oh, baby, ganun na lang. Hindi, joke lang. Sabi may 3 daw na babalik sa majority. Ang mga iniisip po, mga kababayan, na posible, si Subiri. Eto, pinakabago na mga pangalan na sinasabi, si Lito Lapid. Uy! Putik na. Alak ng putik naman. Alam mo, I am Batman, si Lito Lapid, nananahimik na yun dun. Huwag mo nang guluhin yun. Okay na yun sa sitwasyon niya. Ano po, si Supremo tahimik na doon. Okay, huwag mo na isali. Mas gugustuhin yan nang hindi nagsasalita. No? Ako, hindi ko alam eh. Akala ko, tawag doon? Hindi na senador si Lito Lapid. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pasimple ka pa, Mark, ha? Gusto mo pa, babe? O, ayan, babe. Yari tayo ito. Ngayon, hindi ko alam na senador pa si Lito Lapid eh. Kiko Pangilinan ang isa sa matunog na bago na posible daw po na maging Senate President kung papalitan si Alan Peter Cayetano. Ako, mga kababayan, Kiko Pangilinan, basta wag lang si Peter Cayetano. Basta wag lang doon sa mga DDS, mga boss chief amo, sir. Kasi yung sa mga DDS, sa umpisa pa lang, alam mo na eh. Hindi pa nakikita yung mga ebidensya, hindi pa kahit wala pang kahit pero para sa kanila, acquitted na si Sara Duterte. Patas po ba yun para sa mga Pilipino? Hindi. Kasi tayo naman, mga kababayan, ang gusto lang po natin, madinig, makita yung mga ebidensya, marinig yung kanilang mga depensa, tapos saka tayo titimbang. Kapag ka nakita natin, maganda ang depensa nila Sara Duterte at talagang nagsasabi ng katotohanan na hindi po hindi po nilasta yung pera, bakit po natin ipapakonvict? Di ba, mga kababayan? Yun lang naman ang gusto natin eh. Malaman natin ang katotohanan. Pero doon sa mga DDS na mga senador, wala pang nakikita, hindi pa nabubuklat. Para sa kanila, acquitted na si Sara Duterte. Kaya nga para patas, dapat yung mga yan, tinatanggal na eh. Tinatanggal na doon sa mga magiging judge na mga senador. Di ba? O, tuloy natin. Ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Tumakas talagang nagmadaling araw pa, kasama si Senator Robin Padilla. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial. At isang kung abogado ang ipapalit nila, mukhang tugmang-tugma si Senator Kiko Pangilinan ho dyan, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi. Sabi din ni ni Jenny Ramos, si Robin na lang, anak ng putik. Bigla kitang kinahiya bigla eh. Robin Padilla! Huy! Alam ko nagbibiro ka pero baka mamaya alam mo naman may mga DDS na mga nanonood dito. Baka mamaya biglang, Robin Padilla na lang. Uto-uto pa naman yung mga yan. Di ba? Sabi ni si Bots, imposibleng hindi teki ang Senado. No? Ano yan? Mga old school, sabi. Si Boy 10K, Kawatano, incompetent. Kahit ano nga pong paliwanag ni Boy 10K doon sa mga pangyayari, doon sa barilan. Wala pong naniniwala eh. Di ba? Wala hong naniniwala. So kung sakali po na abogado, which is mukhang dapat naman talaga, lalo na magiging impeachment court sila dito, tugman-tugma ho yan.
kay ano po, kay Senator Kiko Pangilinan, mga bossing. 'Di ba? Oh, naku, magngangal-ngalan ang mga DDS kapag kaganyan. Sasabihin, grabe kayo, ilang araw nyo lang kaming pinasaya. No, ang saya pa naman ho nila, mga kababayan. Umaga dito sa amin, meron ako mga nakikitang post. Wow, ang ganda ng gising ko. Kasi napalitan si SP Soto, si Alan Peter Cayetano. Maya-mayang konti, mga boss chief amo, sir. Hindi na ho makalabas si Bato de la Rosa. Doon, malungkot na naman yung mga DDS. Masasama na naman yung mga pinagsasasabi doon sa mga social media. Palayay si Bato, palabasin na si Bato, ganun daw ho. Malungkot na naman. Tapos nung nakikita nila si Bato de la Rosa na namumutla, parang nakainom ng suka at hindi na ho alam kung ano ang gagawin, mga bossing, galit na galit lalo yung mga DDS. Tapos eto pa, papalitan pa yung Senate President na ikinatuwa nila. Hindi pa aabot ng 1 linggo. Sabi ni Rosewin Isidro, abolish the Senate. Ako minsan, yan na din ang naiisip ko Lalo na yung kapag ang nakikita ko, itong mga senador natin, wala pong ibang ginawa. Kundi po pumabor kung doon sa mga kasapakat at mga kaibigan lang nila. No? Parang hindi na po nagiging Senado ng Pilipinas. Parang Senado na lang po ng ang iisang pamilya. Senado na lang ng mga magkakaibigan. Ang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. No, sabi ni Joselito Villarino, tawag sa kasayahan ng mga DDS senators ay 7 days pre-trial, bukas expired na. Ano yan? Parang gym Ano? O sige, trial ka muna. Ito, Peter Cayetano, no? Tapos kapag katapos nung 7 araw, pinapasibak na, pinapapalitan na. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. Majority is so fragile. No? Right now, it's 12-11. 12-11. Baka, uy, si Bato, buhay pa naman yun. Pero imposible na kasi yung bumalik yan. Hindi niya na isusuong o ilalagay sa alanganin yung kanyang sarili ulit. Majority is so fragile. Right now, it's 12-11. So, you can imagine the political situation so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. Right now, it's 12-11. Pero ito, wait lang mga kababayan. Kasi ako, aminado ako sa sarili ko, na hindi ko alam kung sino yung sinasabi ng mga DDS na mga supporter na meron daw pong isang senador, no, ang lilipad bakod, mga kababayan, papunta para mapaalis o matanggal bilang